Morning po, mga kababayan, sir. This is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 1, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may P. Santos street corner po yan ng P. Santos Street, Barangay 175 Pasay po yan. At dadalhin po natin sa may AIA Tower sa may Paseo de Rojas sa Bel Air, Makati po yan. Sa Tropicana. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang, tong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Magbabalik po tayo mamaya unti po. Nagsagawa ng magkahiwalay na protesta sa Angeles City. Sinasayang mahigit 1,000 miyembro ng iba't ibang grupo ang nakiisa sa pagkilos sa Barangay Santo Rosario. Nagtundaang naliisa rin ang dumalo sa protestang pinanglangan ng kilusan para sa pambansang demokrasya. Sa Bulacan, daan-daang residente mula sa iba't ibang bayan ang nagmarsa mula Kapitolyo hanggang Malolos Crossing. Sa Cebu, 10,000 ang dumalo sa protestang nananawagang panagutin ang mga sangkot sa maanumadyang proyekto. Nag-aos din ng misa sa Basilica Minore del Santo Niño sa nagsagawa ng Pilgrim March mula Puente Osmeña hanggang Colon Street. Sa Davao City, nagmarcha ang grupong Stop Corruption Alliance para manawagang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian.
Nakagawa naman ang pagkilos ang ilang grupong nanawagang magbitin sa pwesto ni Pangulong Marcos. Kahit walang permita, pinayagang magprotesta sa tapat ng mall malapit sa Edsa Shrine ang grupong Marcos Alistian Network, Marcos Resign Movement, Bagon Sambayanan People's Movement, PDP Laban at Muslim Christian Alliance. Pero iginiit ni Communications Acting Secretary Dave Gomez, natatapusin ni Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang sa 2028. Hindi rin magpapadala ang Pangulo sa panawagang resignation at sa halip ay nangakong pananagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Ang Pangulo natin, hindi siya kukurap sa kahit anong mangyari, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin na panagutin ang dapat managot, bawiin ang mga ninakaw na yaman at deformalin ang ating sistema. So, tuloy-tuloy yan, hindi kukurap ang Pangulo hanggang sa uli, no? Yung pala niya ito at tatapusin niya ito. Inundira rin ng grupo ng mga retirado at aktibong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, BJMP at Bureau of Fire Protection ang manawagan sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos sa ika-6 na founding anniversary ng Association of General and Flag Officers. Nagpalabas ang grupo ng manifesto para ipaiwatig ang suporta kay Pangulong Marcos at iginiit na dapat manatiling hiwalay ang militar sa partisan politics. Naghain ang Commissioner Audit ng 4 na fraud audit report sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga questionabling flood control project sa Bulacan na nakakahalaga ng halos 300 milyong piso. Sinasabing iginawad ang 4 na proyekto sa joint venture ng Wawaw Builders at Sims Construction. Sa fraud audit report, natuklasang walang itinayong anumang istruktura para sa mahigit 77 million pesos na proyekto sa bayan ng Hagunoy. Itinayo naman sa Manila lokasyon ang riverbank protection structure na nakakahalaga ng mahigit 74 million pesos sa bayan ng Giginto. Natuklasang hindi pa rin tapos ang flood control structure na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso at inireklamo namang completed ang halos 50 million pesos na proyektong hindi pa natatapos ang konstruksyon sa Baliwag City. Iginit lang po na maaaring maharap sa kaso graft at malversation ang mga sangkot sa anomalya. Kabilang na ang mga opisyal ng DPWH Bulacan na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JC Mendoza, gayon din sila Sally Santos ng Team Construction at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Oras natin, 7:19 ng umaga. Pagbabalik po kami, nadali po lamang. Radyo Patrol, Balita alas 7. Basta AM, DCMM. Mas madali ang serbisyo sa DSWD para sa lahat na nag-a-apply ng maging social welfare and development agent o SWADAC. Mag-login lang sa help.dswd.gov.ph para sa registration, licensing at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 02-8931-8181 o i-follow ang DSWD Standards Page. Bawat buwan mahalaga sa DSWD. Basta AM, DCMM. Wow! 4 months na! Mabilis na panahon, parang lahat rush. Oo, hindi. Ang sagot dyan, balanse sa buhay, parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi pa dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Christmas is here again. Mga kapamilya, ito na! Magkikita-kita na tayo para sa pinakamalaking Christmas party ng DCMM ngayong 2025 sa December 5.
mga malls City, Marcos Highway, Barangay Amang Rodriguez, Pasig City, para sa DCMM Serbisyo Kapamilya. Pwede nang pumasok simula alas 11 ng umaga at pagpatak ng alas 5 ng hapon, makikibanding na ang ating mga DCMM anchor at reporter. Sumali sa interactive games at makakatanggap ng mga regalo mula sa DCMM Match Patrol sa Imprenta at DCMM Teleradyo. Meron tayong payong legal, aula meeting, gupit, masahe, at mga kasama ang ating partner brand. Kailan ang pamagkong handog natin, kapamilya? Pasta AM, Balik tayo sa mga balita. Ipinaaresto ng Pasig Regional Court si Morang Pampanga Mayor Jaime Capil. Nagpalabas ang korte ng warrant of arrest laban sa alkalde kaugnay ng kinakaharap sa Pasig Plaza. Higit sa iligal na pokuhan na Lucky Town 39 sa bayan ng Morang. Matatandaan diniskwalifikado ng Comelec si Capil bilang re-elected na alkalde ng Morang matapos matagpitin sa serbisyo ng Office of the Ombudsman. Sinasabi walang ginawang aksyon si Capil kahit inolesto na ng mga policing seal sa iligal na aktibidad sa Pocohota at naglasan na bigyan ng Lucky Town 99 ng business permit mula noong 2021 hanggang 2023 sa kabila ng kakulangan sa requirement at kawalan ng lisensya mula naman sa PAGCOR. Nauna nang itinanggi ni Capil na protektor siya ng iligal na Pocohan sa bayan ng Morang. Ayun lang. Yun ang pamilyang Pilipino ang hindi kayang bayaran ang 10,000 pisong bill sa ospital. Sa pag-aaral ng Boston Consulting Group, 60% ng pamilyang Pilipino ang hirap na magbayad ng hospital bill. Kaya napipilitan mangutang o gumamit ng Health Maintenance Organization o HMO membership. Sinatayang 7% lang ang may kakayang magbayad ng 100,000 piso sa ospital, habang 6% naman ang kayang magbayad ng hanggang 300,000 piso at 4% ang kayang magbayad ng mahigit 300,000 piso. Ipabase sa pag-aaral na prioridad ng 70% ng pamilyang Pilipino ang paglalaan ng pera para sa anumang health emergency sa halip na para sa saving, edukasyon at pagpapatayo ng bahay. Marami din ang nag-ahanda sakaling may magkasakit na kaanak, lalo't maaaring maka-apekto ito sa gastusin ng pamilya. Nasunog naman ang bahagi ng gusali ng Senado sa Pasay City kahapon. Pinaalam pa ang dahilan ng sunog na nagsimula sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau sa ikatong palapag ng gusali. Walang naitalang nasaktan habang tiniyakbi ni Senate President Vicente Soto III na walang mahalagang dokumentong naapektuhan at ligtas sa mga dokumento ng Senate Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa sinasabing maanomalyang flood control project. Magpapatuloy ang sesyon ng Senado bukas. Sa labas ng bansa, pinupirma ng Konsulado ng Pilipinas ang pagkamatay ng Pilipinas OFW sa tulong sa high rise apartment complex sa Hong Kong. Nakilala ang biktimang si Marian Pascual Esteban. Sinabi ng Hong Kong Philippine Consulate General Romulo Israel Jr. na positibong kinalala ng kapatid at employer ang bangkay si Esteban na naulila ang 10 taong gulang na lalaking anak. Nauna lang tiniyak ng Department of Migrant Workers ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ni Esteban. May posibilidad na sila ay nagpapang apartment unit nila at kaya yung mga katawan ng transformer ng receiver at doon na lamang po sila permit nila para ma-identify po. Nasa maayos namang kalagayan o kondisyon ang kapang Pilipinang dinala sa intensive care unit matapos makalanghap ng puso ng militan ang employer at inaalagaan sanggol mula sa malawakang sunog. Nakaligtas din ang 7 Pilipinong
may registradong address sa mga nasunog na gusali kung saan mahigit 100 ang namatay. Pero nasunog ang mga mahalagang dokumento ng ilang apektadong OFW, kabilang na ang employment contract. Namatahan ang tatlong barko ng China Coast Guard malapit sa karagatan sa Upodang sa Balid. Nagpadala ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ng radio challenge at napikila na pag-usad ng isang barko ng China habang binabantayan ng dalawang pang barko sa pamamagitan ng radar. Itinatapoy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China palabas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginit din ng Philippine Coast Guard na iligal ang pagpasok ng mga barko ng China sa nasasakupang teritoryo ng bansa. Samantala, nagsagawa ng ikatlong bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at Japan sa West Philippine Sea. Tayo ng pagkasanay na pagandahin ang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng komunikasyon at depensa. Sa Makati City, arestado ang Chinese na hinalang tangkot sa smuggling ng mamahaling sasakyan. Sinasabing tutulog ang dating empleyado ng suspect kay Senador Erwin Tulfo para isumbong ang pagpupulit ng mga luxury car ng dayuhan. November 27, naaresto ang Chinese na nagmamaneho ng Mercedes-Benz S500 na iba ang kulay mula sa record ng Land Transportation Office. Pinaniniwala ang kasama sa organisadong grupo ang suspect na sinasabing may peking driver's license at gumagamit ng ibang pagkakakilanlan. Nakaharap sa patong na kaso ang Chinese habang naka-impound ang mamahaling sasakyan sa LTO Central Office. Sa Pasay naman, natagpuan ng halos 15 milyong pisong halaga ng marijuana sa NAIA Terminal 3. Pinaniniwalaang inabandona ng babaeng pasahero galing sa Thailand ang bagahe naglalaman ng mahigit 7 na kilo ng marijuana. Hindi naman naaresto ang babaeng nakumpirmang nakalipad papuntang Macau. Sa Maynila, isa ang sugatan sa SUV na sumalpo sa gate ng UST Hospital sa Sampaloc. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng SUV habang paliko sa Dapitan Avenue, kaya sumalpo sa gate ng ospital. Nasugatan ng babaeng pasahero ng SUV habang nakaligtas ang driver at 3 pang pasahero. Depensa ng driver, may tumawid sa kalsada kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela. Pero ayon sa barangay, walang kasabay ang SUV at nasobrahan lang sa pagliko. Natuklasan ding lasing ang driver nang mangyari ang insidente. Eto na, alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Beautiful Geniel Christian. Geniel, good morning! Good morning, Senior Robert Flores. Sa ating Showbiz Spotlight, nakita ang ilang celebrities sa pagkilos laban sa katiwalian sa Maynila at Quezon City. Kabilang dito si Marisa Cal na sipalo sa rally sa Luneta at nanawagang tigilan ng dynasty ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Nag-perform naman sa pagkilos sa People Power Monument sa Naki. Gayon din ang bandang Ben and Ben at early birds din sa programa ng protesta sa Eliza Canlas. Gayon din sa Pokwang na nagsabiho sa Trillion Peso March. Hinikayat naman ni Miss Universe 2018 Catherine Legray ang Office of the Ombudsman na kasuhan ang mga sangkot sa katiwalian. Ilang nakakapondo pa before we finally say, tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale were to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. And every time we stay quiet, corruption wins. Ano tayo para iparamdam na tayo ay pagod na makita? Ang gusto ko mangyari, makulong yung mga dapat makulong. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Percel. Balik sa inyo, Robert and Doris. Thank you, Geniel!
At yan po ang kabuuan ng balitang itinapok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris Figornia. Sa pangalan po ni Alvin Algico, ko si Robert Pado, magandang umaga, mga kapamilya. Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. So bakit kakatawa ko napakasakit? Mga binti ko, pati mga daliri ko susakit. Hindi ka nga makatayo. Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, maradong ilong, panalakip ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng sinaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para ng kaso bye-bye, maghugas ng kamay, pagpahinga sa bahay, at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle, at maagap na pagpapagamot ang makapagdiligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sexter Herbosa ng papaalala na bawat buhay mahalaga. Magbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol, 6.20 at DZMM Teleradyo. Minu-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at paglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM at ating kwenta. Basta AM DZMM. Basta AM DZMM. Gising! Gising! Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman ang ihahatid na sa Gising Pilipinas! Good morning! You know, good morning daw. At ito pa rin po ang Gising Pilipinas. Mali ako, Marco. Bakit? Sabi ko sana, ito. Andun. Ano ba? Early edition. Hindi po, hindi po. Hindi ba? Gising Pilipinas pa rin po. Siyempre. Oo, siyempre kasama natin si Robert Mano na talagang talagang napakasipag. Talagang hindi mapagkakita. Alam mo bakit? Bakit? Tingnan ko yung lista ng inanak ko, ang dami. Kailangan ako Kailangan magtrabaho. talagang mag-ipon para sa mga pang-regalo. Pero partner, kailangan lang ng diskarte. Correct. Kaya nga, doon sa kagaya ng 500. Oo, ay, oo. Sabi, Kumusta? Kaya? Hindi talaga kaya. Kahit daw, tatakbo ko ng hubad-hubad. Hubad-hubad. Wag. Oo. Di kailangan. Ipis lang. Kasi alam mo bakit? Siyempre, pa December na magpapalit na ng kalendaryo. Kailangan ng calendar girl. Nakasakay sa kabayo. Tama ka dyan. Kaya si Aldo Garcico po ay nagliliwan doon sa bandang Gapan. Gapan nga ba, partner? Gapan. Sagot sa kanila. Dati Gapan siya. Na kailangan kasama ang kanyang pamilya. Correct. Tama naman yun. Deserve naman niya Correct. na magbakasyon ng ganyan. Pero sana umuwi na siya bukas. Isang araw na. Agad. Malaki lalo yung mata ko. Bukas na agad. Agad. Siya, Alvin, sana ay nag-i-enjoy ka kasama ng iyong pamilya. Dapat na mag-enjoy ka. Pero namimiss ka na agad namin. Ay ako, namimiss ko ka agad pagsabi nila, ay naku, bigo. Ay, naku naman, before na. Oo. Nagpapatuloy ka.
ang mga lambingan niyo on air. Oo, bardagulan namin Oo. on air. Pero biruan lang po yun. Oo. Kasi kami po ni Alvin Alvico ay matalik Mhm. sa magkaawayan. Ay, may tumutunog. Ano ba yun? Teka lang, magbibilin pa kami. Nandun pa lang. Matakalye pa lang kami. Oh. Yun naman ang kailangan namin Oo. mula Japan. Kaya nga, sana mag-enjoy siyang mabili doon, partner. Oo nga. Si Alvin, size 8. Five na. Dito kayo na. At saka premium sa Wala talagang magandang babaan po na to. No? sa may kabilang puno. Pero ang mahalaga doon ay makabalik ka ng matiwasay dito sa ating programa dahil si Robert Mano ay talaga namang Di man lang nilang binigyan ng ganun sana. May motor po ba? Panel? Wala po, wala po. Nakikita. Wala po. At malapit ko na talagang palitan yan sa LG ko na. Ewan ko sa'yo. Oo nga, yung mga ingat po, God bless po. May naiwan. Ano yun? Na kukulangin na. Matagal na nakagalit, partner. At hindi ko alam kung sa kaaway niya. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala po.